Sa paglitaw ni Erlan at Gregorio ay ang siyang pag-atake na agad ng mga Del Piero sa kanila sa utos ng kanilang ama si Don Alejandro. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Agad naman noon naghanda si Gregorio at si Erlan sa pagsalubong nila sa magkakapatid na Del Piero. Ngunit nauna noon na malapit nang dumapo ang mga espiritual na insekto upang pasukin ang katawan ng dalawa. Ngunit bago mangyari ang bagay na yun, ay bigla na lang itinarak ni Gregorio ang sibat nito sa lupa sa harapan ng bakuran ng mga Del Piero. Sa bilis ng pangyayari ay usal niya ng mga maikling dasal mula sa karunungan ng Irael. Sa ilalim ng dilim, ako'y dumadalangin sa mga nilalang ng kadiliman, sa mga lakas na hindi nakikita ng mata ng tao. Ex umbra, vinyot, omnia, vetkun, lumabas mula sa anino. Lalabagin ang anumang sumon. Ipinapahayag ko ang iyong kapangyarihan, Irael, sa mga ahas na tagapagbantay at sa mga insektong naghahasik sa kanilang paglipad ay magpapakita ng iyong kontrol sa kadiliman. Fiat, omne, perbaset, exterminavit. Lahat ay sumakop, lahat ay winasak. Sa pagbanggit na yon ni Gregorio ng mga dasal ay biglang sumingaw ang napakaraming usok na itim sa kanyang katawan, na parang bumugso na lamang iyon, na parang pagputok ng hangin mula sa kanya na nakasentro. Pero hindi naman natangay ang mga insekto ni Don Alejandro sa pagbugso na iyon. Bagkos ay linamo ng mga insekto ng itim na usok at pumaloob sila dito bago pa dumapo ang mga ito kay Gregorio at Erlan. At dahil nga sa kaganapang iyon ay natigilan noon ang magkakapatid sa pag-ataking kanilang gagawin. Dahil sa hindi nila makita noon si Erlan at Gregorio dahil nga sa pinakawalan nitong maitim na usok sa paligid. Natigilan naman noon si Don Alejandro dahil sa maski siya ay hindi niya makita noon kung nasaan si Erlan at Gregorio sa mga sandaling ito. Hindi ko inaasahan na ganito ang gagawin niya. Hindi siya pwedeng makarating sa gubat si Leona. Dahil kung magkataon ay baka mapahamak pa ang mga taong nakatira doon dahil sa kahibangan ng lalaking ito. Kayo! Humanda kayo! Maging alerto kayo! Anumang minuto, susugod ng mga yan. Tuso ang dalawang yan. Huwag niyo silang mamalitin. Tandaan niyo, sila ang pasimuno sa lahat ng kaguluhang nangyayari ngayon sa anim na pamilya. Dagdag pa na wika ni Don Alejandro habang nakatingin ito sa makapal na usok na nooy bumabalot sa buong kapaligiran ng bakuran ng mga Del Piero. Panandali ang katahimikan noon ang bumalot sa paligid habang umaalimpuyo ang itim na usok sa buong bakuran hanggang sa paglipad ng sibat mula sa kadiliman ng usok at tumama yon sa mismong katawan ng isang anak ni Don Alejandro. At sa pagkatumba nito, si Elmo! Sigaw ng isang anak ni Don Alejandro dahil salita pa sana nun sa kanyang paghandusay, ngunit hindi na yun natuloy sapagkat namatay na ito. At dito sa isang iglap lamang ay namatay na ang isang anak ni Don Alejandro sa pag-atake nga ni Erlan Lumantao at Gregorio. Sa mga kaganapang iyon, habang ang usok ay patuloy na bumabangga o bumabalot sa bakuran ng mga Del Piero, ay lumapit si Don Alejandro sa tatlo nitong anak na ang isa nga ay patay na.
At ang sibat na ginamit dito para paslangin siya ay pumailan lang na. Bumalik ito sa kakapalan ng itim na usok. Anak! Anak! Anak ka! Sigaw ni Don Alejandro ng pagdadalamhati at pagtulo ng luha nito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ng mga bagitong Del Piero ang pagtulo ng luha ng kanilang ama na isang matikas na lalaki na galing din sa matikas na pamilya. Ngunit sa paghihinagpis nitong si Don Alejandro ay bigla namang narinig ng mga ito ang pagliliparan ng mga insektong tinawag kanina ni Don Alejandro. Lumabas ng muli ang mga ito mula sa itim na usok. Yun nga lang ay parang wala na sa kontrol iyon ni Don Alejandro. Kung pagaganahin nga natin ang ating mga imahinasyon at kung izo-zoom in natin ang ating mga mata sa pagtingin sa isang insekto lamang, dahil nga sa sobrang liit nito, ang katawan ng mga ito ay may itim na kulay at ang mga pakpak nila ay may makintab na itim na halos tulad ng mga kaliskis ng isang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Ang mga mata nila ay kumikislap na kulay pula o dilaw na parang mga mata ng isang demonyo, at ang mga pangil na napakaliliit ay matutulis, at yun ang ginagamit nila sa pagkain ng laman sa bawat galaw ng taong kanilang aatakihin. At kapag sila ay lumilipad, ay may malalim na tunog ng pag-ungol na nagpapakita ng kasamaan o puot sa bawat paggalaw ng hangin. Ito kasi ang isang pinakamalakas na insekto ng mga mambabarang na tinatawag nilang dumalda. Ang pangalan nito ay hango sa salitang dalda na nangangahulugang dahil sa pagdapo o pag-akyat, na tumutukoy sa kanilang kakayahan na mabilis na makapasok at kumalat sa katawan ng kanilang biktima. Ang mga dumalda ay itinuturing ng mga nilalang ng kadiliman at pahirap na may kakayahang magdulot ng unti-unting pagkamatay ng isang tao sa pamamagitan ng pagsipsip ng buhay nito. Ang dumalda ay walang awa at kumakain hindi lamang ng laman kundi pati na rin ng kaluluwa. At yun ang nagpapakita ng kapangyarihan at pangingilabot sa lahat ng mga makakaranas ng kanilang pag-atake. Pero sa pagkakataong ito, mukhang hindi na kontrolado nga ni Don Alejandro ang mga sarili nitong insektong tinawag dahil Ama! Ama! Wika ng dalawang anak nito nung napalingon sila sa paglabas nga ng mga insekto sa itim na usok. At alam nilang parang sila na ang puntirya ng mga insektong iyon dahil lingid sa kaalaman ng mga ito na sa usal na ginawa ni Gregorio sa ngalan ng Irahel kanina ay nasa panig na ngayon ng Irahel ang kontrol sa mga insektong ito. Dahil doon sa mabilis na pangyayari sa paglipad ng mga insekto, sa pagtipon-tipon nila sa ere, ay bigla na lamang bumulusok ng minsanan ang mga ito papaibaba patungo sa mga Del Piero. Pinunas agad noon ni Don Alejandro ang kanyang mga luha at mabilisang nagseryoso ito sapagkat kung wala siyang gagawing hakbang sa mga sandaling ito ay mapapahamak na sila. Agad na nag-utib noon si Don Alejandro ng mga katagang Latin upang kontrahin ang pag-atake ng mga insekto. Ngunit sa mga pagpitik lamang ng mga segundo, sigaw ng dalawang anak ni Don Alejandro dahil sa pagdapo ng napakaraming insekto sa katawan ng mga ito. Nakita at pinanood na lamang yun ni Don Alejandro. Sa nangyayari sa dalawang anak pa nito, halos balutin na ng mga insekto ang buong katawan ng dalawa sa dami nila. Habang sila ay nagsisisigaw, parang nagsilbing balat na ang mga insekto dahil sa dami. At lahat ng butas sa katawan ng dalawang magkapatid na Del Piero, bunganga, tenga, pati sa kanilang mga mata,
ay pinasok na ng mga insektong iyon dahil sa pinong-pino nga ang mga ito. At sa mga ilang sandali lamang ng pagdurusa ng dalawang Dilfiero, nawala nang ang nagawa si Don Alejandro para pigilan ito. Halos mawala na ito sa sarili o mabaliw dahil sa huli ng pag-atake ng mga insektong iyon ay nakita niya sa kanyang harapan na nangingisay na lamang ang kanyang mga anak hanggang sa tumigil na nga ang mga ito sa paghinga. Alam nyo yung tipong linanggam ka ng napakarami. Isipin nyo yung uod na pinagpipira-piraso ng langgam. Ganon. Isipin mo lang na tao yun. Yun nga lang ay insektong lipad ang gumumon sa iyong buong katawan. Nakakapangilabot. Kaya nga si Don Alejandro noon ay halos di makapaniwala sa mga nangyari sapagkat sa mga sandaling ito ay patay na lahat ng kanyang mga anak. At habang hindi pa rin nawawala ang mga usok sa kapaligiran, nakatulala na lang noon si Don Alejandro na nakaluhod, na nakalupaypay ang kanyang mga kamay na hindi na gumagalaw. At nakatingin lang ito sa kanyang harapan kung saan nakahandusay ang bangkay ng kanyang mga anak. At sa pagpitik naman ng segundo, sigaw ni Don Alejandro na parang nababaliw na sa puot at paghihiganti. Pero sa pagbuka ng kanyang bibig sa kanyang pagsigaw, umalimpuyo naman ng mabilisang takbo ng hangin sa itim na usok na nakapalibot sa buong bakuran ni Don Alejandro at mabilis na pumasok ang mga itim na usok na yun sa bunganga nito ng sapilitan. Tunog ni Don Alejandro habang mabilis na pumapasok ang maraming usok sa kanyang bunganga na tila hindi yun tumitigil hanggat hindi na uubos ito. At sa patuloy nga na pagpasok ng itim na usok sa bunganga ni Don Alejandro na parang alam mo yung vacuum, ganon. At unti-unti na ring nawawala ang kadiliman ng bakuran sa pagtakip ng mga itim na usok na yun dahil sa pagbawas nito. Hanggang sa lumitaw na si Gregorio at Irlana sa kalagitnaan ng nawawalang itim na usok na ito at naglalakad ang dalawang yun papalapit kay Don Alejandro. At sa mga ilang sandali lamang ng kaganapan, sa pagtigil ni Irlan at Gregorio sa harap mismo ni Don Alejandro, na nooy nakaluhod pa rin, ay siya na rin lang pagtatapos ng pagpasok ng mga itim na usok sa bunganga nito na parang pilit na nakauka. Kasunod no ng pagtaob ng mismong muka nito na parang lantang gulay na iyon. Nang sa ngalan ng Irael, bumangon at pagsilbihan ng takwil na anghel ng kalangitan. Vigela, exorhe, hode vossem, inferne, hekis, hekmane, cortuum nobis dit. Magising ka, magbangon, pakinggan ang tinig ng impyerno. Sa mga katagang binanggit ni Gregorio, ay biglang umangat ang katawan ni Don Alejandro sa sahig na lumulutang
na para bang may mga lalang na bumabangon dito na hindi nakikita ng mga mata. Kaya nga't sa mga ilang sandali lamang ay biglang napatayo na ito sa sahig sa harap mismo ng kanilang bahay na nakaharap naman kay Gregorio at Irlan. "Begela," sabi ni Gregorio nang bigla. At bigla namang iminulat ni Don Alejandro ang mga mata nito nang marinig niya ang salitang yon na sa Tagalog ay gising. Pero kahit na naimulat na noon ni Don Alejandro ang kanyang mga mata ay parang walang ulirat o walang alam ito sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Sapagkat kung titignan natin ng mabuti ang mga mata noon ni Don Alejandro ay purong itim na lamang iyon na halos pati ang kanyang bibig ay kulay itim. At ang maliliit na ugat ng kanyang katawan ay parang umumbok ng bahagya sa kanyang mga balat na ang kulay ay itim din. Tsaka nakatayo lang yun na parang naghihintay na lang ng utos kay Gregorio. Dahil kung hindi nyo na itatanong, sa pagpasok ng mga itim pala na usok sa katawan ni Don Alejandro, sa mga oras na ito ay maski si Don Alejandro ay kontrolado na ng Irahel, sapagkat may bahagi rin ng karunungan ng mga Delfieros sa kaliwa, at lahat ng may mga tangan na may kinalaman sa kaliwa ay maaaring mapasok o masakop ng kontrol ng Irahel. Kaya naman, sa ilang sandali ng pagkamulat ni Don Alejandro ay, "Alejandro Del Fiero, ngayon ay lumakad ka at ipakita mo sa amin ang daan patungo sa gubat sila Yona," wika ni Gregorio. Doon ay kumilos naman si Don Alejandro na walang emosyon o wala kang imik na maririnig mula sa kanya. Binuksan noon ni Don Alejandro ang pintuan at naglakad ito sa pasilyo ng kanyang mansyon. Nang sa mga ilang sandali lamang ay biglang napatigil ito sa isang malaking alpombra o carpet kung tawagin natin ngayon sa gitna ng kanilang bahay. At syempre ay napatigil na rin si Irlan at Gregorio sa pagsunod dito. At habang nasa likuran sila ni Don Alejandro ay bigla namang tinanggal ni Don Alejandro ang alpombrang iyon sa sahig. Pagkatapos nito ay inapakan niya ang isang bahagi ng kahoy ng sahig na natatakpan kanina ng alpombra. Doon ay biglang lumubog ang halos kasing haba lang ng paa na kahoy na parang hindi na nakadugtong sa malapad na sahig ng mansyon. Pagkatapos noon ay biglang umangat ang buong bahagi ng kahoy malapit dito na halos 2 metro sa 2 metro ang lapad nito. Sabay salita ni Don Alejandro ng walang emosyon. Dito Panginoon ang daan patungo sa gubat sila Yona," wika ni Don Alejandro. Nagkatinginan na lang noon si Gregorio at Irlan na walang imik. Sabay sunod na ng dalawa kay Don Alejandro. Dahil sa may butas pala ang gitna ng mansyon na iyon na parang balon na walang katapusan sa lalim kung titignan mo. At doon na rin lang tumalon si Don Alejandro kasunod ni Gregorio at Irlan. At yun na nga ang naging kaganapan mga kabagis ng gabi. Kaya hindi nakadalo ang mga Delfiero sa imbita ni Don Amador sa selebrasyon ng pagkabuntis ng manugang nitong si Isla. Ngunit sa kinaumagahan nga na yun, habang nagaganap ang mga pagdiriwang sa lugar ng mga dalagit, biglang may dumating. Biglang may dumating naman na karwahe na bigla-bigla na lang pumarada malapit sa pagtitipon na parang nag-aapura. Mukhang nahuli na sila. Hindi ba, Senyor Lucero? Kausap pa noon ni Senyor Amador kay Senyora.
dahil sa nakikilala niya nga ang karwahe ng mga Del Fierro. Ngunit sa pagbaba ng karga ng karwahe na parang nag-aapura pa na makausap si Senyor Amador, isa yung babae. At yun ay walang iba naman kundi ang asawa ni Don Alejandro. Mabilis na lumapit iyon kay Senyor Amador at Senyor Lucero dahil... Ano? Pumunta si Gregorio Valdombre sa bahay ninyo kasama si Erlan? Wika ni Amador matapos ng pagsusuplong ng asawa ni Don Alejandro at pagsusumamo na tulungan sila. Dahil ayon sa kanya ay napatakas lang siya ni Don Alejandro ng mas maaga bago nung umatake nga si Gregorio, at binilin siya nito na hingin ang tulong ng mga dalagit at mga salandigman lang. Kael! Umanda ka! Sasama ako, senyor. Salita naman ni Lucero dahil nagpasya na si Don Amador na tapusin sa mga oras na yun ang selebrasyon upang iligtas nga si Don Alejandro at pigilan si Gregorio sa pagtangan nito ng hiyas ng gubat si Leona. Mahal, mag-iingat ka. Uwi ka pa noon ni Isla sa asawa nito bago ito sumampas sa kanyang kabayo. Kapatid ko, si Senyorita Matilda muna ang makakasama mo dito sa Casagrande. Ingatan mo ang pinagbubuntis mo. Uwi ka naman ni Lucero habang pasakay na ito sa kabayo. Senyor Lucero, mag-iingat kayo. Uwi ka naman ni Matilda ng pag-aalala dahil hindi pa nga sila kinakasal, di ba? Oh, huwag kang mag-alala, senyorita. Hindi ako mamamatay dahil pakakasalan pa kita. Uwi ka naman ni Lucero ng direkta, ngunit parang hindi naman matamis yung pagkakasabi. Pero kinikilig pa rin sa itsura niya si Matilda. O siya, aalis na kami! Uwi ka na ni Amador at matapos magyakapan si Kael at Isla, sa pagsakay ni Kael sa kabayo nito ay... Hey! Hey! Bugaw ng tatlo sa mga kabayo at patakbo na ng mga ito. Ang mga pambato ng pamilya Salandig at Dalagit sa labanan para nga saklolohan ang halos paubos ng pamilya ng mga Del Fierro.